Magandang hapon po sa lahat ng mga kapwa ko Kristiyano at patuloy na sumusubaybay sa Rema Fields Live. Dito po sa Facebook every 4 p.m. At tayo po ay may pinag-aaralan. Ang topic po natin ay kapag namatay ang isang minamahal, huwag gawin ang tatlong bagay na ito. So naituro na po sa atin ang number 1 at number 2. At may mga ilang pamahiin po na nabanggit ng ating mga pastor na magandang mabalikan po natin sa kanilang mga live. At may tatlong bagay na ipinagbabawal ng Biblia na madalas na ginagawa ng maraming tao. So, mga kapatid, alam natin na kapag ang isang pamilya po ay nawalan ng mahal sa buhay, habang nakaburol, madalas may mga nagpupunta na ilang mga kamag-anak po natin o ilang mga kakilala na nagmamagandang loob sa kadahilan ng sila ay concerned sa kaluluwa ng isang tao. Ano ang madalas na sinasabi nila? Ipagdasal natin siya. Ipagdasal natin yung kaluluwa, baka maawa ang Diyos at tanggapin pa rin siya sa langit. So iba't iba ang mga katwiran ng mga tao nagpupunta sa mga nakaburol na nagsasabing, halika, ipagdasal natin ang kaluluwa ng isang tao. Maaaring ang kamag-anak, kaibigan o malalapit. Ginagawa nila ito dahilan sa meron silang pagpapahalaga sa tao na nawala o yung mauna. Natural itong gawin dahil alam natin para sa mga mahal natin sa buhay, concern tayo sa ano nga ba ang kahinatnan ng kaluluwa ng isang tao. Ngunit, ang tanong, may tinuturo ba ang Biblia na maaari pang babago ang walang hanggang kalagayan ng isang tao matapos siyang mamatay? Meron bang nakasulat sa Biblia na nagsasabing kapag ang isang tao ay nawala o namatay, sige, ipag-pray natin yung kaluluwa niya na baka tanggapin siya sa langit. Pero alam niyo po, nakalagay po sa Hebreo 9, verse 27, malinaw ang sagot ng Biblia tungkol dyan. Ano po ang nakalagay po dito? Makipagbukasan po kayo sa akin. Mga kapatid, dito po sa ating pinag-aaralan, nakasulat po sa verse 27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ibig sabihin po, pagkatapos ng kamatayan, wala nang second chance pa kung ano man ang naging hatol sa kanya. Hindi sinabi ng Hebreo, hindi sinabi ng salita ng Diyos na kapag namatay yan, pag-pray mo. Kasi may pagkakataon pa na ang kaluluwa niya ay pumunta ng langit. Wala pong ganun. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa English translation, sabi niya, it is appointed for men once to die and after judgment na. After po ng kamatayan ay paghukom. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. So ano po ang number 3 na bagay na wag mo nang gagawin kapag namatay ang isang minamahal? Pangatlo po sa ating pinag-aaralan, huwag manalangin para sa kaligtasan ng mga patay. Maraming tao ang nagsasabing may siya nung nabubuhay pa, baka pwede pa natin ipagdasal para mapunta siya sa kaharian ng langit. Ngayon, dito po sa pag-aaralan po natin, kung mabait naman pala nung nabubuhay, bakit hindi agad dumiretso ng langit? Kasi ito yung mga katwiran ng mga tao Mabait naman Baka pwede natin ipakiusap. So, kung yung kabaitan ang magiging dahilan para ipag-pray ang kaluluwa ng isang tao, bakit pa kailangan ipag-pray na kung babait naman pala, di sana dumiretso na lang ng langit? Ngayon, bakit maraming tao pa rin na parang nag-aalinlangan sa kaluluwa ng isang taong mabait naman, pero ipagdarasal pa na sana taging langit ang kanyang kaluluwa? Di ba parang may something na hinakma sa katwiran ng isang tao na wala naman pala iyon sa Biblia? Na ipagpe-pray pa ang kaluluwa kapag namatay na. Kasi yung mabait, na sige, tanggapin. Ibig sabihin ba, huwag na lang maging mabait? Hindi ganon. So, kailangan pa rin nating maging mabait. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang nakalagay sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9?
Binasa po ni Pastor AC din itong verse 8, pero itutuloy ko po hanggang verse 9. Sabi sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamamagitan ng inyong sariling gawa, ito'y kaloob ng Diyos. So, hindi sa pamamagitan ng gawa. Sabi niya, verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kung mabait, kung pagayay, kung nagdudunit sa simbahan, hindi yon. Sabi niya, upang ang sino man ay walang maipagmalaki. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos na kapag dumating yung time na hinatulan ng isang kaluluwa at tapos sa kapahamakan, natitingala siya sa langit at sabihin niya, Lord, nabuhay ako na mabait. Wala akong inargabyang tao. O maaaring alam sa kanilang looban, subdivision, kilala siya ng mga kamag-anak niya na oo nga, ipag-pray natin yung kaluluwa niyan. Kasi mabait naman yan eh. Hindi yan chismoso, hindi yan marites. Pwedeng ipag-pray yan. Ganun yung katwiran ng mga tao. Ngunit, taliwas sa nakasulat sa Biblia. Kung walang ganong tradisyon o walang ganong utos ang Diyos na kapag ang isang tao ay namatay, ipag-pray yung kaluluwa niya para mapunta ng langit. Wala pong ganon. So, naniniwala po ako na malinaw naman ang nakasulat sa Biblia na kahit sa mabubuting gawa, hindi natin pwedeng gamitin dahilan yon o parang ticket na, sige, pupunta ng langit yan sa babae. Hindi po ganon. Iba ang way ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Sabi dito, dahil sa grace ng Diyos, tayo po ay kaligtas. So kung hindi sa pamamagitan ng gawa, maligtas ang tao. Gayon din na walang panalangin ang makakapagbago kapag ang Diyos ay hinatulan na siya. Walang pagtangis o pagyak sa isang kaluluwa ng isang tao kapag ang Diyos ay humatol na. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Dapat, habang buhay pa ang mga tao at magkakataon pa siya magsisi, dapat magsisi na. Hindi ang pagsisisi ay ginagawa kapag napahamak na ang kaluluwa sa impyerno. Hindi na. Hindi ganun. Kundi dito pa lang sa lupa, kailangan ginagawa na natin na magsisi. Natataligtanin ko ang kasalanan ko. Panginoon Jesus, ayusin ko ang relasyon ko sa iyo habang buhay pa. Dahil nakarayan, tapos na ang panahon ng pagli. Tapos na ang panahon ng pagkakataon na magsisi ang isang kaluluwa ng isang tao. So, dapat buhay na ginagawa na. So, chapter 16, verse 19 to 31, kwento po yan ng mayaman si Lazaro. Alam na natin yung hindi na natin pabasahin. Pero kung pag-aaral po natin ang buhay, tungkol sa buhay ng mayaman si Lazaro, sa verse 24 to 26, mapapansin po natin doon na yung lalaking mayaman na napunta sa Sheol, napunta sa kapahamakan, napunta sa lugar ng impyerno. Sinasabi dito na baka po pwedeng makisuyo. Pinaparaphrase ko na lang po. Na yung daliri ni Lazaro ay isawsaw niya sa tubig at patakan man ang aking dila para maibsan ang paghihirap na nararanasan ko dito. Sinabi ni Abraham kung ano yung ginawa niya nung buhay pa siya. At ang isang pinopoint out po ni Abraham dito, sabi niya, gusto man namin gawin na maibsan ang iyong karamdaman, nahihirapan ka, pero may malaking bangin na nagiging dahilan para di makatawid siya. Ngayon, tinan niyo po mga kapatid, kung importante o may posibilidad pa na may ipanalangin ang kaluluwa ng isang taong namatay, sana nakasulat yun sa Biblia. Na may specific na verse na nagsasabing, sige, ipag-pray natin yung kaluluwa ng mayaman para makasama din siya sa piling ni Lazaro. Pero wala pong gano'n. Na kung importante yung may panalangin ng kaluluwa para pumunta ng langit. Pero wala po tayong mababasa na gano'n. Hindi sinabi ni Abraham na sige, panalangin niyo siya o mag-alay kayo para sa kanya. Wala pong gano'n sa kasulatan. Ngayon mga kapatid, magandang halimbawa po ang buhay ng lalaking mayaman at buhay ni Lazaro patungkol sa ano ba ang ipinapakita ni Jesus sa kwento. Ang ipinapakita po ni Jesus sa kwento na ito ay ang kalagayan ng isang tao pagkatapos niyang mamatay ay hindi na magbabago. Kung siya ay napunta ng langit, purihin ang Panginoon. Ngunit kung siya ay napunta sa kapahamakan, nakakalungkot.
pero hindi na mababago ang desisyon na yun. Kahit pa manalangin ng isang tao o 100 tao ang manalangin sa loob ng 24 oras, hindi mababago ang hatol ng Diyos sa buhay ng isang taong nawala na. Wala pong ganun sa Biblia. Halimbawa sa airport, halimbawa nag-book ka ng flight, tapos sa ganitong oras, ganitong araw, ngayon sa airport, darating ka, dadaan ka sa immigration, kung saan, kukuha ka ng boarding pass, etc. Ngayon, ang mangyayari sa'yo, kapag nalate ka ng punta sa airport, at ang nangyari, napagsaran ka ng pintuan ng aeroplano. Tapos, kasi, ang gagawin po ng mga flight attendant, sila ay mag-a-announce 30 minutes before kapag magsasarado na yung pintuan na merong flight na ganito, wala pa si ganito, si ganyan. Ganun yung ginagawa nila, nag-iikot sila sa airport. Ngayon, kapag ginawa na nila yung lahat ng makakaya nila para bigyan ng last warning na magsasara na yung pintuan ng aeroplano, pag ito nakalipad na, di na kayo makakasakay. Ngayon, pag nakasara na yan at nakalipad na ang aeroplano, hindi ka na makakahabol. Kahit anong pagmamakiusap mo sa gwardya, hindi mag-u-turn yung eroplano para balikan ka lang na nag-iisa. Walang ganun. Wala pang nangyari sa kasaysayan ng international airport na nakalipad ng onte, tapos may nakikiusap, bumalik. Walang ganun. Pag nasarahan na yan, nakalipad na, wala na. Wala ka ng chance. Baka kahit mag-pray ka hindi mo mapag-pray na babalik yung eroplano. Bakit? Close na yan. Lumipad na yan. Sa normal na ginagawa ng mga tao, sige, mag-book na lang ako ng another flight. Pero pagdating sa kaligtasan, wala nang booking ng another salvation. Isang beses lang yan. Kapag namatay ang isang tao, wala siyang kaligtasan sa buhay, nakakalungkot mang isipin at mahirap isipin, ang kaluluwa niya ay pupunta sa kapahamakan. Pupunta po sa impyerno yan. Kaya mga kapatid, hanggat bukas pa ang pintuan ng biyaya ng Diyos, maganda na i-take po natin yung opportunity na yon na habang nabubuhay pa ako, aayusin ko na yung relationship ko kay Lord. Anong sabi sa 2 Corinthians 6:2? Sabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. At mga kapatid, sa totoo lang, tayong mga Kristiyano, tayong mga taga-Rema, hindi tayo tinawag ng Diyos para ipanalangin ng kaligtasan ng mga patay. Kasi patay na yun eh. Ano ang calling natin? Tinawag tayo na ipangaral ng ebanghelyo sa mga buhay. At habang may buhay ang tao, may pag-asa. Ngayon mga kapatid, ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay habang ikaw ay nabubuhay. Hindi ito yung nasa impyerno na ang kaluluwa. Sige, tatanggapin ko na si Jesus. Hindi ganun. Hindi ganun ang nature ng salvation na ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat dito pa lang sa lupa, tinanggap na natin si Jesus sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kapag ang isang tao po ay inabutan ng kamatayan, na wala si Jesus sa kanyang puso at walang maayos na relasyon sa Diyos, ay huli na ang lahat. Ngayon mga kapatid, kung ikaw ay may namatay na mahal sa buhay, kahit anong panalangin mo para maligtas ang kaluluwa niya, hindi na mababago ng panalangin mo ang hatol na desisyon ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon, anong maaari mong gawin? Kung di mo mababago ang hatol ng Diyos sa kaluluwa ng isang tao, ang pwede mong gawin is magkaroon ka ng self-realization. Kamustahin mo yung sarili mo. Kamusta na nga ba yung relationship mo kay Lord na kung dumating yung time na oras ko na, mangyari na sa akin ang kamatayan, kaligtasan ba ang hatol ng Diyos sa akin o kapahamakan? Magsi-self-reflect ka eh. Ano pa yung pwede mong gawin? Maaaring okay yung relationship mo kay Lord, but the question is, yung kapamilya mo, o yung kapamilya ng kamag-anak mong namatayan. Kasi ang pwede mong gawin, maaari mong dalhin ang mga buhay na mga kapamilya mo o buhay na kapamilya ng kamag-anak mo kay Jesus. Akayin mo sila, sama-sama kayong magsisi, sama-samang ayusin ang relationship kay Lord,
bago pa mahuli ang lahat. Dahil mga kapatid, last na lang po, hindi ang panalangin pagkatapos ng kamatayan ang daan sa kaligtasan, kundi ang pananampalataya kay Jesus habang may buhay pa ang mga tao. Kaya mga kapatid, kung may pagkakataon pa na tayo po bilang mga mananampalataya, check natin yung relationship natin kay Lord, check natin yung heart natin, na ay oo nga no, kailangan mas ayusin ko ang relationship ko kay Lord. Hindi lang din sa kamatayan ang pinag-uusapan po, kundi kasi darating yung time na ang Panginoong Yesus ay malapit ng heart natin ang titignan ng Panginoon. Na kapag tinignan ni Jesus ng Diyos Ama ang puso mo, nasa puso mo ba ang Panginoong Yesus? Ang kaligtasan ba ay tinanggap na? Mga kapatid, yung mga kamag-anak natin na nade-discern mo sa iyong puso, kinakausap ka ni Lord ngayon, na sinasabi ng Diyos sa iyo, yung pinsan mo, yung kaklase mo, share mo ng Word of God, share mo ng salvation, yung kaibigan mo, baginan mo ng salita ng Diyos, yung mga malalapit na kamag-anak mo, o yung immediate family mo, kapatid mo, magulang mo, tatay mo, nanay mo, mga lolo, sharean mo ng kaligtasan. Kasi kapag sila nawala, hindi mo pwedeng ipanalangin ang kaluluwa nila maligtas. Kailangan habang buhay sila, ma-share mo na sa kanila ang kaligtasan. Kasi yun ang kasiguruduhan na tayo po ay pupunta ng langit. Kaligtasang kaloob ni Jesus. Sa krus ng Kalbaryo na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas ng puso. Magandang hapon po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Mang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami sa hapon na ito na patuloy mo kami tinuturuan ano yung mga bagay na dapat namin gawin pag ang mga mahal namin sa buhay ay umauna. Hindi na pala panalangin ang paraan o hindi ibang mga pamahiin ang paraan para sila maligtas. Dapat pala pinapaunawa mo sa amin, Panginoon, na bago pa mawala ang mga minamahal namin sa buhay, kailangan maibahagi na namin sa kanilang ibang-ibanghelyo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Turuan mo kami, Panginoon, na magamit mo kami, Panginoon, sa pagpapalaganap ng kaligtasang nagmumula sa Panginoon Yesus. Salamat sa hapon na ito, sa patuloy na pangungusap mo, at pagpapaalala sa amin na kailangan natin check ang heart namin at maging ang kaligtasan ng mga taong malalapit sa puso namin, Panginoon. Salamat sa hapon na ito. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo.